Bago tayo magpatuloy sa ating pangunahing paksa, mag-activity muna tayo. Pinamagatan itong Conform Me. Hahatiin ko kayo sa 4 na grupo. Sa unang hilera, ang grupo na ito ay pangkat 1. Sa pangalawang hilera naman, ito naman ay ikalawang pangkat. Ang pangatlong hilera naman ay ito ay magiging pangatlong pangkat. At sa huli ay magiging pangkat 4. Naiintindihan niyo po ba? Okay, very good. Bibigyan ko kayo ng mga popsicle stick at mga larawan. Ilalagay niyo dito ang mga larawan na ibinigay ko sa inyo. Didikit niyo ito dito. Pagkatapos, bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para gawin ang aktibidad na ito. Pagkatapos ng 2 minuto, pwede niyo nang idikit sa pisara ang inyong ginawa. Ito ang mga larawang ididikit nyo sa popsicle stick. Ginulo-gulo ko ito at bubuin nyo at ididikit nyo sa popsicle stick at pagkatapos ay ididikit nyo sa pisara. Okay, ngayon, idikit na natin ang inyong mga ginawa. Anong naramdaman ninyo habang ginagawa ninyo ang aktibidad na ito? Anong naramdaman ninyo? Yes? Okay, nasasabi. Nasasabi kayo dahil meron kayong mga natutunan. Okay, very good. Batay sa gawain, ano ang napansin ninyo sa mga larawan na nabuo ninyo? Ano yung napansin ninyo? Ito, yes, Rhea? Okay. Ito ay may iba't ibang uri ng puppet. So, iba't ibang uri siya ng puppet. Pag-aaralan natin ang iba't ibang uri ng puppet. Nakakita na ba kayo, class, ng puppet o nakapaglaro nito? Yes, Andrea. Okay, nakapaglaro ka na ng puppet. So, ngayon, meron ako ditong larawan ng iba't ibang uri ng puppet. Class, ito ba ay isang uri ng puppet? Ito ba ay isang uri ng puppet? Okay, Jonathan. Yes, ito ay isang uri ng puppet. Ang lahat ito ay isang uri ito ng puppet. Ano ang karaniwang hugis ng mga puppet ang nasa larawan? Yes, Ava. Okay, very good. Ito ay isang uri ng hayop, tao. Ito ang mga puppet. Ngayon naman, meron ako dito ang halimbawa ng larawan. Ito ang larawan na meron siyang string o lubid na nakalagay sa kamay o sa iba't ibang parte ng katawan ng isang puppet. Ngayon, ano naman ang karaniwang hugis ng mga puppet or anong hugis nung nasa larawan? Ito. Anong hugis ng mga puppet o anong klase? Yes, Jumel? Okay, very good. Ang hugis ng mga puppet ay mayroong tao at mga hayop. Inilalapat din nila
ang prinsipyong ito ng densyon at tulad ng diin na nakikita sa pagkaiba-iba ng mga hugis at texture at construct ng mga kulay. So, saan gawa ang mga puppets? Plus, saan gawa ang mga puppet? Saan gawa ang mga puppet? Yes, Cristel? Okay, very good. Gawa ang mga puppet sa papel, damit, lumang medyas, paper bag, at iba pang matatagpuan na mga recycled na materyales na pwedeng gawing puppets. Mayroon ako dito mga larawan na nagpapakita ng iba't ibang estilo ng puppet. Ito ang mga larawang nagpapakita ng mga estilo ng puppet. Plus, ngayon, anong tawag sa puppet na ito? Anong tawag sa puppet na ito? Yes, Ivan? Ano ang tawag sa puppet na ito? Okay, very good. Ito ay isang raise her hand puppet. Kapag sinabi nating marionette, isa itong uri ng puppet na minamanipula mula sa itaas ng mga lubid o sinulid na nakadugtong sa isang kontrol. Isang simpleng marionette ang mga lubid na nakakabit sa siyam na lugar. Bawat binti, balikat, at taina, at iba pang bahagi ng isang puppet. Dahil kadalasang gumagalaw sila sa pamamagitan ng lubid o mga sinulid na kinokontrol sa itaas. Meron akong ditong larawan o halimbawa ng shadow puppet. Ito ang halimbawa o larawan ng shadow puppet. Ito. At ito naman ang kahulugan ng shadow puppet. Ang kahulugan ng shadow puppet. Ang shadow puppet ay karaniwang nilikha sa pamamagitan ng paggamit ng malakas na pag-iilaw at dalawang dimensional na mga figura upang lumikha ng projection sa isang pader o isang pirasong material. Sila ay madalas kunin ang anino at anyo ng mga stick. Stick puppet na hugis. Malinaw na tinutukoy ng mga balangkas upang makagawa ng mga silueta. Ang shadow puppet ay kadalasang rude puppet dahil flat ang form. Bumubuo sila ng anino kapag ginagalaw sila ng mga puppeteer sa pagitan ng pinagmulan ng liwanag at isang screen. Ang anino theater group ay gumagamit ng ganitong uri ng mga puppet.
para makwento sa kanilang stage o mga in-stage play. Sunod naman natin ay ang tinatawag na hand puppet. Meron ako dito halimbawa ng hand puppet. Ito ang larawan halimbawa ng hand puppet. Ito. At ito naman ang kahulugan ng hand puppet. Ngayon, ito naman ang kahulugan ng hand puppet. Ang hand puppet ay tinatawag din sack puppet dahil minsan ang mga tao ay may gumagamit ng medyas kapag special puppet. Para gawing hand puppet, kapag gumagamit sila ng mga medyas, kagaya nito, ang hand puppet. Tinatawag itong sack puppet dahil ang itsura ng puppet parang may medyas sa katawan. So, ito po yun, ang hand puppet. Ang teatrong mulat ng Pilipinas ay isang puppet na teatrong pangkat. Gumagamit sila ng hand puppet sa kanilang mga palabas. Sunod naman, tatalakayin natin ay tinatawag na stick puppet. Meron naman ako dito ang larawan. Halimbawa ng stick puppet. Ito ang larawan ng stick puppet. At ito naman ang example o halimbawa ng stick puppet. Itong mga nakadikit nito, ito ang stick puppet. Ang ibig sabihin ng stick puppet
Ito ang kahulugan ng stick puppet. Ang stick puppet, isang mahusay na paraan upang makapagsimula sa paggawa ng puppet. Stick puppet ay nabuo mula sa isang imahe na ginugupit at dinidikit sa isang stick, kagaya nito. Kagaya nito. Ang simpleng aktibidad sa paggawa ng mayroong malaking potensyal at saklaw para sa pag-aaral, ang mga stick puppet ay tinatawag din root puppet. Ito ay mas komplikadong bersyon ng isang stick puppet. Ang puppet ay sinusuportahan ng mga stick o patpat. Ito yon. Sinusuportahan ito ng stick o tinatawag na patpat na karaniwang nakakabit sa katawan at kamay ng puppet. So, ito po yun ng mga halimbawa ng puppet. Para sa inyong aktibidad, pakinggan niyo ng mabuti ang aking mga sasabihin. Lahat kayo ay dapat gumawa ng mga sarili ninyong kakaibang estilo ng puppet. Dapat kayo ay maging malikhain at hanggat maaari gawin ninyong kawili-wili ang inyong mga puppet. Maging kakaibang karakter sa inyong mga puppet. Ang mga kagamitan na inyong gagamitin ay sasabihin ko at pakinggan nyo. Mga kagamitan, pandikit, gunting, cotton, lubid, colored paper, cartolina, lapis, or color pen, glue stick, at iba pang mga makapagpapaganda sa inyong gagawin. Ano ang mga dapat ninyong gawin? Una, pumili ng isang figura o karakter o hayop na gusto ninyong gawin para sa inyong puppet. Naiintindihan po ba? Okay. Kalawa, iguhit ang figura, tauhan o hayop sa kartolina. Iguhit ito base sa gusto ninyong laki. Pangatlo, gumamit ng marking pen o isang kulay na lapis upang maitim o bigyang diin ang balangkas o hugis ng inyong puppet. Pang-apat, gupitin ang inyong iginuhit. Pang-lima, edensyon o iguhit ang mga detalye sa inyong puppet. Gamit ang iyong mga Crayola o mga kulay na lapis. Pang-anim, gumamit ng pangunahing o pangalawa o tertiya ng mga kulay upang kulayan at edensyon ang inyong puppet. Pang-pito, palakasin ang lakas ng inyong pagguhit sa pamamagitan ng pagdikit ng isang piraso ng cardboard o construction papel sa likod ng inyong iginuhit. Pangwalo, ikabit ang popsicle or barbecue stick sa likod ng inyong puppet na may pandikit. Ito ang magiging hawakan ng inyong tungkod o tungkod ng puppet. Kagaya nito. Gagawa kayo ng puppet. Ito ang stand or hawakan ng puppet. Pang-siyam, hayaang matuyo
ang pandikit at iyon na. Nakagawa na kayo ng inyong isang stick puppet. Okay, tapos na ba ang lahat? Okay, magaling. Napakaganda ng inyong mga ginawa mga bata. Ngayon naman, para masigurado na talagang nakikinig at may natutunan kayo sa ating talakayan, magkakaroon tayo ng pagsusulit. Sasabihin nyo kung tama o mali ang aking sasabihin o sinabi. Una, ang panayo ay isang makabagong paraan ng muling pagpapakilala at pagpapanatili ng mga nagpapahalagang Pilipino tulad ng Diomedes. Okay, magaling. Ito ay mali. Pangalawa, ang mga puppet ay mga naigagalaw na figura ng tao o hayop sa pagmamanipula ng mga kamay, wire, at stick. Yes, April. Okay, tama. Pangatlo, ang ilang mga estilo ng puppet ay nangangailangan lamang ng isang puppeteer na gagampanan ang iba't ibang karakter at magtutulungan bilang isang pangkat upang maging maayos ang daloy ng kanilang pagganap. Yes, Jason. Okay. Tama. Pang-apat. Ang puppet ay nangangailangan ng 10 puppeteer na gagampanan ng iisang karakter at magtutulungan bilang isang pangkat upang maging maayos ang daloy ng kanilang pagganap. Yes, Jennifer. Okay, mali ang sagot. Ang 5. Ang string puppet ay isang puppet na kasya sa buong kamay, parang guantes at minamanipula ng mga daliri at kamay. Yes, Aba. Okay, mali. Pang-6. Ang hand puppet ay isang puppet na lalayan ng mga patpat o mga pamalo. Yes, Raya. Okay. Ito ay mali. Pang-7. Ang string puppet ay kilala rin bilang marionettes. Ang mga puppet na ito ay maaaring kontrolin, gamitin ang maraming mga string nakakabit sa isang control o rod na konektado sa control bar. Yes, Jumel. Okay, tama. Pang-8. Ang shadow puppet ay mga figure na inilagay sa pagitan ng isang ilaw at isang screen. Yes, Ken. Okay, mali. Very good. Pang-10. Si Kiko ay isang marionette puppet. Yes, Joshua. Okay, mali. Ngayon naman, dumako tayo sa ating huling pagsusulit. Bibigyan ko lamang kayo ng 15 minuto para sagutan ang mga ito.
Tapos na ba ang lahat? Okay, napakagaling! Ngayon naman, dadako tayo sa ating takdang aralin. Takdang aralin. Makipagtulungan sa kaklase, basahin kung paano nagsimula ang pagiging puppet sa Pilipinas. Magbasa tungkol sa mga grupo ng mga teatro sa Pilipinas na gumagamit ng puppet sa kanilang mga palabas. Teatrong Mulat ng Pilipinas at Anino Theater Group. Ibahagi ang mga natuklasan sa inyong klase. Ngayon mga bata, dito nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat!